Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos, the book of Proverbs. Aklat po ng Kawikaan, chapter 14, verse 34. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Righteousness exalts a nation. May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Alam niyo po, sabi po sa Psalm 33 verse 12, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. At alam niyo po, yung pangako po ng Matthew chapter 6 verse 33 na kung uunahin natin yung paghahari ng Diyos at yung kanyang katuwiran, lahat po ng bagay ay dadagdag na lang sa atin ng Diyos. Pagpapalain niya tayo at uunlad maging sa ating bayan. At alam niyo po, sabi sa Psalm 92 verse 12, tulad ng palmera ang taong matuwid tatatag ang buhay. Sedar ang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. So, yan po ang pangako ng Diyos sa mga taong matuwid. So, sa bayan natin, kung malalaga na po ang katuwiran ng Diyos, marami po ang mamumuhay ng may takot sa Diyos. Ito po ang magiging kalagayan natin. Uunlad po yung ating bayan. So, sagutin po natin yung tanong, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Ako po'y naniniwala, meron pa. Kasi kung may papangaral pong mabuting balita, ang true Christianity po, yan po ay isang revolution, silent revolution. Sabi po sa Philippians chapter 2 verses 15 and 16 ay ganito, upang kayo'y maging ulirang anak ng Diyos matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan, habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensaheng nagbibigay buhay. So, posible po na mabago yung ating bayan. So, unang-unang katotohanan na dapat nating maintindihan, kailangan po ipangaral natin ang mabuting balita. Share the gospel. Maniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Maniwala tayo dun sa kapangyarihan ng born again experience. Kasi ang kailangan po ng tao ay bagong puso at bagong espiritu. Yun po sinasabi ng Ezekiel 36 verse 26. Kung naniniwala ka na ang Diyos kayang magbago ng buhay, pangaral mo ang mabuting balita. Ikaw nga binago ka ng Diyos So dapat maniwala ka na ang ibang tao ay kaya ring baguhin ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral mo ng mabuting balita. Responsibilidad mo yung kapatid. Siguro maganda umpisahan mo sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong mga kamag-anak. Doon ka mangaral. Kumbaga sa sarili mo munang bakuran para doon makita mo na yung iyong pamilya at yung mga tao sa paligid mo ay magbago sa pamamagitan ng pagkaunawa nila ng mabuting balita. Tandaan niyo po hindi tayo ang nagbabago, Diyos po ang nagbabago ng buhay ng tao sa pamamagitan po ng kapanganakang muli. At ako'y naniniwala kahit sinong tao na napakasama na o talamak na ang buhay, kayang-kayang baguhin yan ng mabuting balita. Pangalawa po, live by example. Naalala niyo po ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7 verse 3, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? At sabi ng Panginoon sa verse 5, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ito pong problema natin. Madali tayong pumuna sa buhay ng ibang tao, pero hindi natin nakikita yung ating sarili. Tayo po munang magbago. Asahan natin yung pagbabago sa ating buhay muna bago po yung ibang tao. Kasi madali lang naman talagang magsalita pero ang tanong, ikaw ba mismo binago ng Diyos? Baka yung ginagawa nila, ginagawa mo rin. Kaya dapat po we must live by example. At alam niyo ba, pagka nakakita po sila ng magandang huwaran sa inyo pong buhay, gagayahin nila. Subukan po ninyo yan. Ipakita ninyo yung totoong pagiging Kristiyano. At ipamuhay po ninyo ito. At alam niyo po, pwede nating gawin yan, maging sa ating mga trabaho, sa eskwelahan, o sa mga lugar na ating pinupuntahan.
sa ating neighborhood. Pagka nakita natin na itong mga taong ito naghahanap lang pala sila ng tutularan, ay mas lalo po kayong mahahamon na sa pamamagitan ninyo ay maging mabuti kayong halimbawa sa buhay ng mga taong ito. Yun po ang tinutukoy ng Philippians chapter 2 verse 15. Sabi niya, kayo'y maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. So yun po ang ibig sabihin ng talatang yon. Panghuli, pray for the Philippines. Panalangin natin yung ating bayan. Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verses 2 and 3, idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. So, panalangin daw natin. Minsan madali tayong magreklamo, pero ang tanong, ipinapanalangin ba natin ang ating mga leaders? Kaya alam niyo po, makapangyarihan ang panalangin. Bumabago po ng kasaysayan ang panalangin. Makikita niyo po sa history yan, na sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga taong matuwid, nagkakaroon ng revival. Nagkakaroon po ng revival of righteousness sa mga bansa. Kaya maniwala po kayo sa power of prayer. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, naniniwala kami na kaya mo pang baguhin ang Pilipinas, pero ito'y magsisimula sa amin. Kami mangangaral ng mabuting balita, mamumuhay ng may mabuting halimbawa sa aming kapwa, at higit sa lahat ipapanalangin namin ang aming bayan. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami mismo ay maging kabahagi ng pagbabagong kaya pong gawin sa aming bayan. Padala ka, Panginoon, ng revival sa aming bayan at lumaganap ang iyong katuwiran. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.